Isang pinagpalang umaga po muli sa atin pong lahat. Muli po ako po ang inyong abang lingkod. Para nga po dun sa pagpapatuloy po ng nasimulan ko pong salaysay nung nakaraang araw po. Yun nga po, nagkaroon na po ng mukha ang ating mundo. Nagkaroon na po ng Garden po ng Eden, mula nga po dun po sa dulo po ng daliri ng ating mahal na Birhen, ay isinilang po ang buong sanlibutan, ang mundo po kung saan po tayo ngayon naninirahan. Yun nga po, sa pagmamasid po ng ating mahal na Birhen, labis po yung kanyang kagalakan. Dahil nga po nakita niya ang ganda po ng mundo. At yun nga po, may isa pong pares na talaga pong tumawag sa pansin niya. Si Adan po at si Eva, ang unang tao po sa Garden po ng Eden. Yun nga po, nakita niya na si Adan at si Eva po palagi pong magkasama. Kawangis niya, isang babae. At yun nga po, si Adan ay isang lalaki. Doon po nakaramdam ang ating mahal na Birhen ng pangungulila. Yung nakaramdam po siya ng pangungulila na para po sa kanyang pinakamamahal, ang amang buwan, na sana na ganun din sila, magkasama silang dalawa, na sana may mukha din, ganyan po. Yung sa sobra pong pangungulila po niya, meron pong likido po ng pag-ibig na tumulo po mula po sa kanan niyang mata. Likido ng pag-ibig, pangungulila. Yun nga po, nung may likido pong lumabas mula po sa kanyang mga mata, winika po ng ating mahal na Birhen kay Adan po ang ganito: ang likido, lalaki, ay saluhin mo, sa kapareha mo, saluhin mo, at ipunla mo sa kapareha mong kawangis ko. At ganyan ang gawin ninyo lahat ng magkakapareha na naririto. Magpakarami kayo ng lahi sa lupain kung saan kayo, at wala nga pong ano-ano, lahat po ng magkakapares po ay ganun po ang ginawa. Kung paano po yung proseso, ipinula po ng ating unang taong lalaki kay Eva yung likido na mula po sa ating mahal na Birhen, yung nga pong duha ng pag-ibig. Likido po ng pag-ibig, lalaki, saluhin mo ang likido at ipunla mo sa babaeng kawangis ko. At lahat kayo na magkakapareha, ganyan ang gawin ninyo at magpakarami kayong lahat sa lupain ito. So, wala nga pong ano-ano, ang lahat ng halaman, lahat ng hayop, isda, lahat po, kung ano po yung naging proseso, ay ganun din po ang naging proseso ng lahat para po magpakarami sila sa lupain ito. Yung mga hayop, mga ibon, o kung paano ang proseso po ng mga halaman. So, pare-pareho pong, doon po yung nagsimulang magpakarami kayo at punuin ninyo ng mga kawangis ninyo ang lupain ito. Walang ano-ano nga po yung pong ating amang buwan na dati singkinang po ng araw ay lumamlam. Palatandaan po na ang ating amang buwan ay naipunla na po sa sinapupunan po ng unang babae sa Garden po ng Eden, at yan po ay si Eva. Pagkatapos nga po noon, ang lahat naman po na sumusunod sa kanya ng mga espiya, ng mga bituin, ay nakamasid lahat, at lahat po yung alaala nila ay buong-buo pa sa kalawakan. Kaya nakakasigurado po sila na yung pong ipinagbubuntis ni Eva ay ang amang buwan mula sa likido na galing po sa mata ng ating mahal na Birhen. So, syempre po, hindi po papayag yung mga grupo na yan nasa ibaba, ay hindi rin sila magkaroon po ng mukha. Kaya gumawa rin po sila ng paraan. At yun nga po, yung mga grupo pong yan ay meron pong kanya-kanyang representative. So, bawat isa po ay nagkaroon po sila ng lugar sa ibaba
sa isang puno po ng prutas sa sentro po ng Hardin ng Eden. At yun po ay ang puno ng mansanas. So, mayroon pong 5 bunga ng mansanas dyan po sa Hardin ng Eden. At nang yun nga po, naglilibot po ang ating si Adan, ang unang lalaki po sa Hardin ng Eden, ay tinukso po ng 5 mansanas na yan na representative po ng 5 grupo. Hindi pa po yan sina Magdalena, Satanas, Emmanuel, or Danica. Mga representative po. So, nung naglilibot po si Adan sa loob po ng Hardin ng Eden, winika po nung isang bunga ng mansanas, "Lalaki, pitasin mo ako upang ako ay maging kawangis ng babaeng kasama mo." Hanggang yung 4 po, ganun din. "Lalaki, pitasin mo ako upang kami maging kawangis ng babaeng kasama mo." At si Adan naman nga po natukso, pinitas po niya ang bunga ng mansanas at yun nga po, naging kawangis po ni Eva. Yung 5 babae pong yan ay lahat po ay maaanak ka ni Adan at dyan po magsisimula ang lahi po ng tao. At dyan, yung 5 babae din po yan ang magsisilang sa reyna ng manggagayuma, mangkukulam, ibin po kay Satanas at kay Emmanuel, kay Danica. Lahat po dyan magmumula yan, maliban po kay Emmanuel. Dahil si Emmanuel po ay isisilang po ni Eva bilang tunay na anak nila ni Adan at Eva. Dahil ang ating pong Panginoong Jesucristo ay isang likido na ipinagtiwala lang kay Eva. Pero ang bunga po ng pagmamahalan talaga ng Adan at Eva ay si Emmanuel. So sa kapanahonan po natin, masasabi natin magkapatid, pero hindi naman kinakapatid dahil nga po yung sinapupunan kung saan po nahiga ang ating Panginoong Jesucristo ay doon din po mabubuo si Emmanuel, kung saan naman po yun nga po ang pinagsamang pag-iibigan ng Adan at Eva. So si Emmanuel lang po ang isisilang na hiwalay, pero yung 5 grupo pong yun, lahat po ng grupo ni na Emmanuel, ni na Danica, ni na Magdalena at ng kampo ng kadiliman, lahat po magmumula sa 5 pong mansanas na nang-akit po kay Adan. Diyan po magkakaroon ng pamayanan. Diyan magsisimula po ang angkan po ng mga tao. At yun naman nga po, si Emmanuel po ay isisilang ni Eva bilang kanyang tunay at nag-iisang anak na lalaki kay Adan. Yan po ang tagong-tago kong kasaysayan na sa banal na libro po ay ninais po ng ating banal na Espiritu Santo na maipahayag ko po sa inyo. Yan po ang simula na yun nga po ang ating pong Panginoong Jesucristo ay magkakaroon na po ng mukha sa lupain ito. Kasabay po ng yun nga po nakakalungkot na katotohanan na sa pagsilang po niya ang ating pong mahal na Birhen hindi na po niya makikilala ito. So ang nakakaalam na lang po ay ang mahal na Birhen na yung kanyang pinakamamahal ay nasa sinapupunan po ng unang babae sa Hardin ng Eden. Sa susunod po, tingnan natin kung paano po susubaybayan ng ating mahal na Birhen ang pagsilang at ang paglaki, ang pagbibinata at ang kabataan po ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po na si Eva po ang ina po ng ating Panginoong Jesucristo at si Emmanuel po ang nag-iisang anak ni Adan at Eva. Kaya masasabi nating kinakapatid o kapatid, pero hindi po naman. Marami pong salamat. Mahiwaga po talaga ang kasaysayan ng mundo. Muli po ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa sarili ko. Isa pong isang hamak
ng tagapamahagi po ng mensahe po ng ating banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat.